Kaibigan, maganda po topic natin na pampahaba ng buhay. Kailangan matuto tayo sa lesson sa ibang bansa. Meron akong listahan dito ng top 10 countries na pinakamahabang buhay sa buong mundo. Kasama dito, ilan lang sa listahan. Number 1 is Monaco. Maliit na bansa, Monaco. Tingnan natin kung may matututunan tayo. Pero kasama dito, magugulat ka. Number 2, number 3, number 4, Hong Kong, Macau, katabi ng Hong Kong, at Japan. Diba? Na-discuss ko sa Japan. Mataas din sa Singapore. At iba pa dito, Switzerland, Italy, Vatican City. Yan ang mga kasama sa mga top 10 na pinakamahaba ang buhay sa buong mundo. Tingnan natin dito. Actually, Japan and Hong Kong nagpapalitan sila sa ranking. Ang haba ng buhay sa Hong Kong is around 88 years old sa babae. Mataas yun. 88 years old sa babae at 82 years old sa lalaki. Average lang yan. Pwede pa humaba pa yung buhay. Yang haba ng buhay ng 88 at 82 ay 6 years longer kumpara sa Amerika. At kumpara sa Pilipinas, 12 years longer. 12 years. Tayo, ang life expectancy natin sa lalaki, mga 70 years old lang. Sila, 82. Sa babae, mga 74, 75. O pag 74, di 13 years. So, ang nangyayari, pag nakatira tayo dito sa Pilipinas, lugi tayo ng 13 years on the average. Tingnan natin bakit mas mahaba buhay nila. May mga dahilan, hindi lang lahat pera. Baka yung iba matuto tayo. 8 reasons. Number 1, Asian diet. Okay, diet nila pang Eastern pag Asia. Tingnan nyo ang kain nila lagi, di ba? Meron sila mga dim sum, may mga lugaw, di ba? May kanin din. Pero, pag kumain sila, walang soft drinks. Di ba? Sa atin dito, pag pumunta ka sa fast food, lahat may kasamang soft drinks. Hamburger with soft drinks, fries with soft drinks. Sila, lahat ng kain nila kasama? Tsaa, tea. Very healthy ang tea, di ba? So, hindi nagso-soft drinks. Tapos, marami silang pagkain, di ba? May mga brightly colored vegetable, may fish, maraming seafood, tofu, puro chicken, di ba? So, kahit papano, mas okay pa rin yun kumpara sa mga fast food natin. Kahit nga yung mga fast food nila, di ba? May fast food din sa Hong Kong, yung Fairwood, di ba? Sa Fairwood, hindi naman fries at hamburger binibenta doon, lugaw din. Di ba? Lugaw din, o yung mga parang carbohydrates din, yun pa rin, parang rice roll, yun pa rin binibenta. Number 2 is easy access to healthy foods. Mabilis sila sa palengke nila, maraming isda, maraming hipon, very fresh, maraming seafoods. Tapos kung kumain man sila ng prito or kumain man sila ng fast food minsan, sa hapon, sa tanghali, sa gabi, babawiin nila ng mas healthy food. Pwede rin. Meron ding mga fast food doon, meron ding McDo tayo nakikita, pero hindi pa rin ganun karami kumpara sa ibang bansa. Tsaka hindi sila nagsusupersize. Hindi yung sa atin, yung soft drinks, laging go large, may ganon. Ang kalidad din ng pagkain nila kakaiba. Yung mga kalidad ng prutas nila, usually top quality. Kahit yung tinapay nila, yung kalidad. May nakausap akong sikat na baker. Iba daw yung quality rin ng bread nila kumpara sa bread natin. Number 1 is Asian diet, maraming tsaa. Number 2, easy access to healthy foods. Number 3, ito malaking reason kaya mas mahaba buhay nila. Lakad. Ang taga Hong Kong, ang number 1, pinakamaraming nilalakad. Sila ang most number of steps walk in a day. Ang average is around 6,880, mga 7,000 steps. Sa Amerika, 5,000 steps lang in a day. Paano? Ang ganda kasi ng transportation system nila. Konti lang may kotse, puro MTR, puro lakad, puro bus, may mga footbridge.
'Di ba? Pwede silang maglakad from one city to the next city, next station. Pwede ilakad lahat eh. Yan ang tinatawag na walkable city. 'Di ba? Tayo, paano ka maglalakad mula Pasay hanggang Pasig? Oh, hindi ka makalakad. Saan ka dadaan? Wala kang daanan. Pero sila, pwede nila lakarin walkable. At mapapansin nyo, ang lakaran nila, marami doon, hindi semento. Okay? Ang lakaran nila, yung iba parang may rubber. Parang rubbery eh. Mas malambot siya than semento. Kaya maganda rin. Parang yung pang track and field. At isa pa, bukod sa walkable sila doon, tignan nyo yung taga Hong Kong, halos lahat naka-rubber shoes. Oo nga, hindi nga ganun kaganda tingnan na naka-rubber shoes kahit yung mga kabataan. Pero halos lahat naka-rubber shoes. Kaya maganda sa paa, maganda sa tuhod. Diba, lagi ko sinasabi, di bali na yung rubber shoes mapudpud muna. Kaysa yung tuhod natin mapudpud, kaysa yung likod natin mapudpud. Tayo dito, pagtingnan mo, ang pinaka sinusuot natin, tsinelas tayo. Syempre, manipis ang tsinelas eh. Kaya mag-invest tayo sa rubber shoes. Okay? So, walkable sila. Pero, syempre, overpopulated din sa Hong Kong, congested, ang liliit ng bahay. Pero dahil nga maliit ang bahay, mapipilitan sila maglakad eh. Diba? So, paglakad, more walking, lower risk for heart disease, less mas lalakas ang baga, lower risk for cancer. Diba sinabi ko, galaw-galaw para hindi pumanaw. Number 4, pag nag-Hong Kong ka, para mapapalakad ka. Number 4 benefit, kaya mahaba ang buhay nila, maganda yung public hospitals nila. Okay? One of the best yung public, hindi mo kailangan mag-private hospitals, yung public hospitals nila, healthcare system nila, maganda, affordable, lalo na pag doon ka na nakatira. Number 5, maganda yung lugar ng bansa. Okay, maliit lang yung bansa na Hong Kong. Kaya maliit, more accessible, walang ganong extreme weather, may malamig, may mainit, pero hindi naman sobra lamig, hindi naman winter talaga na nag-ice. So, tama-tama lang. At bukod sa good geographical location, more green. Kahit papano, konti ang kotse, maraming puno, maraming pwede lakaran, less pollution. Tingnan niyo yung mga kotse doon, less pollution. Pero dito sa atin, pag naglakad ka lang konti, talaga maamoy mo yung usok. Pag luma yung sasakyan, amoy mo talaga yung usok. So, masama sa baga. Nata-traffic pa tayo sa mga main roads, so masama sa baga. Tingnan mo yung Makati skyline natin o Quezon City skyline, laging malabo. 'Di ba? So, yun ang problema natin. Yung pollution, masama sa baga. Nakakabawas din yun sa buhay. Maganda sana talaga, less pollution, more walkable, mass transit. Sa Pilipinas, wala tayong mass transit eh. Pero yun ang maganda talaga. So, yan, good for... Number 6, tip. Good for seniors ang Hong Kong. Nakikita nyo, meron mga nagtataichi sa umaga, walkable yung streets, kahit sa senior, kahit may tungkod, kahit masakit ang likod, papilay-pilay, nilalakad pa rin. Kahit matanda na, lakad pa rin ng lakad. Sa atin, minsan, kahit kaya naman maglakad, kasi nga, mahirap maglakad dito kaysa matumba, mag-wheelchair na. Sila doon, pipilitin maglakad talaga. Yun ang pampahaba ng buhay. Kasi kita mo, ang titigas ng mga binti nila eh. Kahit tabingi, kahit may edad, kahit may arthritis, matigas pa rin kasi lakad ng lakad. So, good for seniors. Malls nila, lahat naka-aircon, maganda. Tapos, pwede rin sa blind, sa mga bulag. Hindi lang sila senior-friendly ang mga lakaran nila. Pati sa mga bulag, meron silang mga linya-linya na parang metal na kaya maglakad yung mga bulag. So, at lahat nga, halos lahat naka-rubber shoes. Kaya malaking tulong yun. Okay? Number 7 reason, yung family unit nila, ganun pa rin. Ito, ayon doon sa mga pag-aaral, na yung magulang, yung anak, inaalagaan pa rin yung magulang. So, kahit financial burden, yun ang culture eh. Parang sa Pilipino, ganun din naman. Yung anak, tutulong pa rin sa magulang. Dahil dito, nababawasan yung loneliness and social isolation at depression. Although tumataas na rin ang depression ngayon sa Hong Kong,
sa Japan, sa ibang bansa, tumataas worldwide eh. Pero compare sa ibang bansa, mas maliit pa rin. Nakalimutan ko lang sabihin, ang isa pang maganda sa kanila, good for seniors and everyone, maraming public space, maraming open space. Okay? Meron mga courtyard, pwede sila meron mga garden, pwede maglakad, kahit sa mga shopping mall, merong malalakaran. Lahat sila walkable, yun ang maganda. Pati yung, hindi lang MTR, pati yung bus nila, mas mura. And lastly, number 8 tip, kaya mahaba ang buhay, ito sana ma-apply natin. Merong balance sa buhay, balanse. So, ibig sabihin, may balance, minsan kumakain ng oily, tapos mamaya kakain ng mas healthy. Minsan, trabaho ng trabaho, workaholic sila, pero may time rin naman magpahinga. Diba? So, kung ano man, kung tayo mga dumadalaw-dalaw lang sa Japan, dumadalaw-dalaw lang sa Hong Kong, tignan natin na sila bihira kumain ng potato chips, 'di ba? Tayo puro potato chips, puro chicheria. Sila bihirang-bihira mag soft drinks, puro maiinit, 'di ba? Puro mainit na tsaa. Tayo soft drinks ng soft drinks, 'di ba? Sila lakad ng lakad, trabaho ng trabaho. Tsaka ang baba ng obesity rate nila. Konti lang ang mataba. Konti lang ang mataba. Tayo dito, tsaka makita mo yung mga portion, mas tama lang. Okay? So, marami rin silang benefit kasi ito nga yung mga lista. Sana po nakatulong itong video natin. So, more tea, less soft drinks, less fast food, more walking, mag-rubber shoes, kung ano meron sa atin. Sa atin, pwede lang siguro maglakad Sabado, Linggo, less pollution sa loob ng mall, less pollution pa rin kasi kahit pa paano sa aircon. Kasi nga, pag sa labas tayo maglalakad, unless sa probinsya, pwede ka maglakad. 'Di ba? Ingat lang sa daanan, ingat lang sa mga motor at mga nakakalat ng mga aso. Mamaya makagat tayo. May rabies pa rin dito sa atin. So, sa mall lang siguro maganda maglakad o pag weekend makakalakad kasi ang kalaban natin yung pollution. Eh. So, hanggang din natin na-address yung pollution at hindi nga makalakad from one city to another, mahirap mahabol itong mga steps. Kundi sa loob ng bahay tayo mag-exercise. Ganun na lang mangyari. So, sana po nakatulong itong tips para mabago natin konti ang lifestyle natin. God bless po. Share po natin.